Hello, magandang hapon po sa inyo. Ito po si Tamiya. So, magta-tarot reading po tayo para kay hulaan yung kung sinong ita-tarot reading natin ngayon. So, magta-tarot reading po tayo kay Madam Claire Castro. So, pasensyahan niyo po na yung kamay ko. Medyo slippery talaga yung kamay ko ngayon. May binili kasi akong bracelet kay siya nga pala. Maraming salamat, Ma'am Apple Baguio. In order ko to sa kanya ang bango. Pagdating nito talaga ang bango. Ang bango-bango. In order ko to sa kanya at isang ganapan. In order ko sa kanya. Ang bango talaga. At balot na balot. Hindi talaga mababasag yung yung ganapati na in order ko. Balot-balot talaga. So, magsisimula na po tayo. Ayan. So, try po natin na asahan si Madam Claire Castro. Okay. Bukan natin. Ito po ay tarot reading lang po. So, magbabase ako sa intuition ko. So, may nakita tayong tatlong babae dito. So, nagsasaya to. Nagse-celebrate sila. Parang may sinaselebrate ngayon si Madam. Pero ano lang po yan, tarot. Baka malay natin nagse-celebrate siya ng tagumpay nila sa larangan ng kung ano man ang naging proyekto ni President BBM, di ba? Baka may tagumpay na nangyayari. So, ito, actually, angkin na angkin pa talaga ni Madam Claire Castro ang mundo niya ngayon. Angkin na angkin niya pa talaga. As in, kung ano yung gustong gawin niya, nagagawa niya. Kung ano yung gusto niyang sabihin, nasasabi niya pa talaga ngayon. Sa kanya talaga yung mundo ngayon. Parang taon niya talaga ito eh. Yung 2026, taon na taon niya. No? Okay? So, ito naman is medyo may parang may pagdududa na nasa isip, nasa utak ni Madam Claire ngayon. May pinagdududahan siya na kasamahan niya. May pinagdududahan siya na kasamahan niya. So, ito naman the sun. So, tulad ng the world, kanya-kanya po talaga yung 2026. So, sa mga may galit kay Madam Claire Castro, pigil muna talaga kayo kasi sa kanya talaga. So, ito naman is may kasi, malaking kapit kasi si Madam Claire Castro. Pasensya na kayo, madaming dumadaan ng sakit sa lugar namin. So, may malaking kapit kasi si Madam. Kaya, kahit anong gawin nyo, kahit anong bash sa kanya, wala siyang pakialam. So, ito naman is nakakamit niya kung ano yung mga gusto niya. Kung ano yung mga sinasabi niya, walang makakapagpigil sa kanya. No? So, okay. Pero, may nagbabalak na magkakaso sa USEC. Okay, Madam. May magbabalak na magkakaso sa kanya. Ewan lang natin anong kaso nito. Kasi may magbabalak na parang aakyatan siya ng kaso. Parang gano'n. May magbabalak. May magagalit sa kanya talaga. Babalaking kakasuhan yun siya. At saka, itong taong to, may ranggo. May ranggo at kinakampihan ng madaming tao to. Madaming tao, madaming politiko. Kinakampihan siya kung sino yung magkakaso sa kanya.
medyo kung sino man yung magkakaso sa kanya, tagilid. Tagilid, no? Parang sinasabi na kung ano man yung ikakaso sa kanya, malulusutan ni Madam Claire. Kasi sa kanya talaga ang taon ngayon eh. Kanyang-kanya eh. Pero, yung may mga galit sa kanya, iipunin nila lahat yan. Iipunin nila lahat yan. At darating yung panahon na pag naipon lahat yan, ayan, parang sinasabi ng card na mapipilay hindi yung literal na napila yung paa. Mapipilayan siya. Kasi wala na siya masyadong kakampi dito. Wala na siya masyadong kakampi dyan. Hahabulin niya yung parang amo niya para kampihan siya. Pero magdadalawang isip yung amo niya. So, ito naman is lalaban naman siya. Lalaban siya, pero tingnan natin kung mananalo pa siya sa laban na yan. Kasi, di ba, mananalo siya dito. Pero iipunin ng tao na ito. Yung mga manggiging kaso niya. Okay. Matatalo. Kung kailan man ito, gagawin ang kaso ulit. Kasi matatalo sila sa una eh. Sa pangalawang beses, mananalo. Tapos matatalo si Madam Claire. Base lang po ito sa tarot po, Madam. Huwag po kayong magalit. So, ito naman is yun, pagpaplanuhan nga na paakitan siya ng kaso ng 3 tao. May kakausapin tong isang tao na 2 tao na may mga ranggo din. At mananalo sila. Mananalo po. Matatalo si Madam. Hindi ko lang alam kung anong kaso yan. Ayan. So yun. Mananalo talaga itong lalaki nito kung sino man yung magkakaso sa kanya. At may tutulong na babae. May tutulong na babae sa ikakaso nila. May tutulong na babae. So last card pick para kay Madam Claire. Ayan. So ibig sabihin, kung ano man yung ikakaso nila kay Madam Claire sa second time around is matatalo po siya at magtatagumpay po yung tao na yan dahil tutulungan po ng babaeng ito na may ranggo din. Yun. So yan po ay tarot reading lamang. This is just an advice. Wala namang masama kung wala namang kasi masama sa tarot eh. Hindi po yan demonic. Kasi most of the cards are for Catholic yung mga meaning niya. Kung lalaliman niyo lang yung kaalaman niyo sa tarot. This is not an evil doing, yung magtatarot ka. Hindi po yan totoo. No? So, ayan. So, yan po ang reading natin kay Madam Claire Castro. So, wala naman pong banta sa buhay ni Madam Claire. Wala akong nakikitang banta dito. Kaso yung nakikita natin na mananalo siya sa unang kaso. Pero sa pangalawang kaso, maglilipon sila dito ng mga ebidensya. Kaya siya matatalo. At hahabulin niya itong tumutulong sa kanya pero magdadalawang isip di or di na talaga tutulong. No? So, mananalo to siya. Ayan. Kasi may babaeng tutulong sa kanya. So, yun lang po. Maraming salamat sa pagpapanood ng video natin. Kung pwede, please like and follow. Kung ayaw nyo na mag-share, bahala na kayo. Nasa yung desisyon. Basta ako po ay nagpapasalamat sa papanood ko ninyo. Maraming salamat. At may the abundance of the universe be with us all. Thank you.